nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung may na po. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Sino kaya si kuya? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Han. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record na wala. Sabi-sabihin? Huwag mo sabi-sabihin. Huwag mo sabi-sabihin. Wait lang. O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw mo dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun Yun lang. lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun. Parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 20 ko. Ng pera. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yun. Ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala gumagawa. Anong kapalit pag binabasa? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Han, Kaya nga. sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan. Gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung sakali man, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa city. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Anong take nyo dito, guys? Anong take nyo dito sa bagong video recording daw na ito, mga kababayan?
Kasi ayon dito kay Mike Defensor, mga ka-GP Natics, ito daw ay matagal na no na ni-record last year pa daw, mga ka-GP Natics, ni-record na ito. Kaya lang, mga kababayan, hindi daw ito inilabas ni Mike Defensor. Ito po yung paliwanag niya sa bagay na yan. Mga ka-GP Natics. Uy, nawawala. Wait. Kaya si Rowena Guanzon magsasara. Maya ka na, Rowena. Ito yung pahayag ni Defensor hinggil sa bagay na yan. Mamaya natin paano, mga ka-GP Natics. Bakit naging involved ako masyado? Yes. Pinaliwanag ko, marami yung nagtataka, bakit naging involved ako masyado? Yes. Pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Remulla, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Remulla, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Okay, mga kababayan. Kung napapansin ninyo, sinasabi dito ni Mike Defensor kanina ay nasa inyo naman na sila. Kasama nyo naman na sila. O, kasama nyo naman na siya. Kasama na natin. 'Di ba? Actually, mga kababayan, ano siya dito eh. Tingnan nyo ulitin natin yung part na yon. Natulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo. Oh, kasama na natin, kasama na ninyo si Cotesa. Tapos ngayon, mga kababayan, sabi niya hanapin, bigyan ng custody. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Kasama na natin, technically kasama na natin, kasama na ninyo, tapos ngayon hahanapin si Cotesa, bibigyan ng proteksyon. Mga ka-GP Natics, at take note, etong si Cotesa, kung ito po ay ginigipit, paano at bakit na magkakaroon ito ng cellphone? Mga kababayan, di ba? Doon tayo nagtataka rito, hindi natin alam kasi kanina may sinasabi dito na pinipilit siya, mga kababayan, na magsalita, magbasa ng panibagong statement. Kung mapapansinin natin doon sa sinabi niya, pinabasa ka ba ulit? Binigyan ka ng statement para basahin? So, ibig sabihin, mga kababayan, yung una talaga, no, in my analysis, yung una, lumalabas ngayon na talaga ginawa ito para basahin niya. Hindi talaga nanggaling sa kanya. Ulitin ko lang yung video, paparinig ko sa inyo, mga ka-GP Natics. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung may na po. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina. Tumawag si Kuya, I believe, yan ay si Mike Defensor, yung sinasabi niyang kuya. At pinapaulit yung sinabi daw ni Cotesa. Kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin.
Wait, mga ka-GP Natics, pakita natin ha. Han, Oh, yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? sila. Yung affidavit, sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Mga kababayan. So, maliwanag na pinabasa lang sa kanya. No? And I believe, ang tinutukoy dito yung una na binasa niya doon sa Senado. Mga ka-GP Natics, na nagkamali-mali siya, na tinuturuan pa siya ni Marcoleta. Na sinasabi ni Marcoleta, Sergeant Guteza, dahan-dahan lang. Huwag ka magmadali. Yung paragraph 20, balikan mo, ayusin mo. Inarikod na wala. Sabi-sabihin? Oh, wag mo na sabi-sabihin, mga kababayan. Wag mo na sabi-sabihin. Pati yung asawa, mga ka-GP Natics, ay parang pinigilan niya si Guteza na wag mo na sabihin nasa ano, 'di ba? Parang kasi dito nahuli, wag mo na sabi-sabihin. Oh. Parang ano talagang nagsabi ng totoo si Guteza dito, kaya sabi ng asawa niya, wag mo na kasing sabi-sabihin. Oh. O, sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Marcoleta pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon na ayaw mo dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun sila. So, ang tanong ngayon kasi, mga ka-GP Natics, sino ba talaga ang may hawak kay Guteza? 'Di ba? 'Yun ang tanong eh. Sino talaga ang may hawak kay Guteza? Sabi ni Defensor nung nakaraang taon, wala siyang contact sa mga ito, maging dun sa asawa. Mga ka-GP Natics, sabi kanina nung babae, tumawag si kuya, tinatanong ka kung kumusta ka raw. Di ba mga kababayan? So, ibig sabihin, may alam. Etong si Mike Defensor. Kaya ngayon, talagang paniniwalaan mo pa ba ito sa kanya mga sinasabi? Mga ka-GP Natics? Na tipong ayaw lang daw niya magipit si Guteza? No? Mga kababayan? At yung sinasabi niya kanina, technically nasa inyo na. Nasa atin na, nasa inyo na. Oh, but tapos ngayon hahanapin daw para maprotektahan si Guteza. Hindi ko alam kung pinagawa lang ba nila ito, mga ka-GP Natics, para nang sa ganon lumabas na siya po ay pinagagawa ng panibagong affidavit in favor of Romualdez. O di ba? In favor of in favor po, mga kababayan, laban kay Romualdez. In favor of Marcoleta and Defensor na wag sabihin na, mga kababayan, pasinungalingan, di ba? Pinapasabi dito na pirmahan mo ito, sabihin mo ang may kinalaman dito si Marcoleta at si Defensor. Pero sabi niya, mga kababayan, para manahimik na daw. Pero parang feeling ko dito, pinipilit ito na magsalita, palabasin na kunwari, yung mga tao na yon ay nanggaling sa kampo ni Romualdez para ituro. Sasabihin na naman ng iba dyan, pinagtatanggol mo na naman si Romualdez eh. Kasi, mga ka-GP Natics, ang point ko dito, bakit itong mga to ay pinapakita? 'Di ba? Bakit hindi na lang humarap si Guteza? Kung totoo talaga, mga kababayan, yung sinasabi niya against Romualdez, kung totoo talaga yung sinasabi niya against dun sa mga tao, bakit hindi siya magpakita? Bakit siya natatakot? 'Di ba? Ngayon na ginagamit na ni Boying yung kanyang statement, alam naman natin ang pupuntahan lang niyan, mga kababayan, ay basura. Dahil nga sila na nagsabi, kung wala kang tinatago, kung tama ang sinasabi mo, dapat humarap ka, panumpaan mo yan. Kaya nagtataka ako dito kay Romualdez, na siya, kay Boying Rimulya, na siya mismo nagsabi dati, na wala siyang tiwala kay Guteza, bakit ginamit niya? Ito kay Romualdez, sabi ko nga sa sarili ko, hindi kaya, mga kababayan, gusto lang din ni Romualdez na pagbigyan, ito lang sila Defensor, pero at the end, in the end,
ay bigla na lang madidismiss yung kaso ni Romualdez. 'Di ba? Hindi, kahit na lumabas itong video na to, mga kababayan, hindi pa rin ako naniniwala. Ang mahalaga kasi sa akin, lumabas ito at sabihin niya, panumpaan niya. 'Di ba? Kung ito ay nagawa niya nung una yung magsisinungaling, mga ka-GPnatics, hinggil po doon sa notaryo publiko, syempre magagawa niya ulit ito eh. 'Di ba? Magagawa niya ulit na magsinungaling. Hindi naman natin namomonitor, mga kababayan, maaring may nagturo. Kaya nga kanina, sabi nung babae, nung asawa, Han, kamusta ka daw? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina para ma-record namin. O, kita nyo? Mga kababayan, may purpose sila. 'Di ba? May purpose sila. May purpose sila talaga, mga ka-GPnatics. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang kabuuan ng konteksto ng kanilang pinag-uusapan talaga. Yung kabuuan, 'di ba? Tapos ito, yung part na lang na pinaulit, mga ka-GPnatics. At meron pa doon na sinasabi itong babae, huwag mo na kasing sabihin. 'Di ba? Mga kababayan, natatakot siya kasi doon nahuli na yung unang statement niya ay ginawa lang at binasa niya. Kasi sabi niya rito, yan ba pinababasa ulit sa'yo? O, pag sinabing pinababasa ulit sa'yo, yung unang ginawa ay pinabasa lang din sa'yo na hindi talaga nanggaling sa'yo mismo. 'Di ba? So, tama po kayo. Yung credibility ng isang tao, mga ka-GPnatics, ay sira na. 'Di ba? So, kung gusto niya talaga na humarap, wala talaga siyang tinatago, mga ka-GPnatics, pumunta siya sa DOJ, sa NBI, sa Ombudsman, para sigurado. At hindi po siya, mga kababayan, paghihinalaan ng ganito. Kasi pag ganito lang pwedeng-pwede ng pwedeng-pwede ng kita nyo, hindi natin nakikita yung facial expression niya. Hindi natin nakikita yung action niya. 'Di ba? Unlike nung nakaharap doon mismo, mga ka-GPnatics, may camera, 'di ba? Nakita natin yung antics, nakita natin kung paano po siya magsinungaling, mga kababayan, na tinuturuan pa. Maaring dito may nagtuturo din 'Di ba? Hindi lang natin nakikita kasi ito lang, nakatutok lang sa cellphone. Oh, boses lang. Oh. Sabi ni Rita Rojas, si Gutesa pag humarap siya o lumabas, baka merong pumatay sa kanya. Kalokohan, mga ka-GPnatics. Kalokohan yan. Pag lumabas, humarap, baka may pumatay sa kanya. Nako, bakit yung 18 Marines nagtatago na rin? Di ba ang dami naman nilang mga bodyguard? Ang dami, sabi nila, kayang-kaya nilang protektahan yung sarili nila. Oh. Kung may contact sila, mga kababayan, na mga public officials, pwede naman kumontak yun. O, magpa-press. 'Di ba? Magpa-press, mga kababayan. Dalhin yung press doon habang papunta doon sa kinaroroonan ni Gutesa. O, tingin nyo, mapapatay pa yon kapag may press? Pag nandyan ang media? Kalokohan. Oo. Correct po, sir. Malay natin, siya yan, 'di ba? Hindi natin alam. Ang AI ngayon, hindi naman sa minamaliit natin, mga ka-GPnatics, hindi natin alam yung buong konteksto kasi nito 'Di ba? Unlike nung ibang mga video na nanggaling din sa mga DDS, katulad ng mga bayaran portion, 'di ba? Ito kasi pinapaulit. Sabihin mo nga yung sinabi mo kanina para ma-record namin. O, parang ang take ko, mga kababayan, practice muna siya, tapos ngayon, kunwari tatawag, tapos pinapaulit para ma-record kung maayos na. 'Di ba? Ganun ang dating. Mga ka-GPnatics, kumbaga, ano lang muna 'to nag-take muna sila ng ilang beses, nag-rehearse muna sila ng ilang beses. 'Di ba? Sa likod ng camera, hindi natin alam. Tapos nung medyo okay na sa kanila sa paningin, tumawag kunwari, ulitin mo nga yung sinabi mo kanina para ma-record namin. Parang ganun ang datingan, mga ka-GPnatics. 'Di ba? Sablay. Hindi natin makikita yung facial expression, hindi natin makikita kung ano po yung body language ng tao.